Iniisip ni Chung na ang Mount Hua sect ay dapat umalis sa proteksyon ng bundok na ito at tumungo sa mundo sa mga darating na araw. Alam ni Chung kapag nangyari iyon, haharapin nila ang mga kalupitan ni Jiang Ho na hindi pa nila nakikita. Iniisip ni Chung na kailangan niyang lumikha ng isang lugar na mapagkakatiwalaan at maaasahan nila pagdating ng panahong iyon, kung ang lugar na iyon ay siya o ang Mount Hua sect. Para sa kapakanan nito, iniisip ni Chung na kailangan niyang maging mas malakas kaysa sa ngayon, hindi bilang santo ng Plum Blossom, kundi bilang kasalukuyang Chung Mayong. Iniisip ni Chung na patuloy siyang lalakas ng tuluyan, at malalampasan niya ang Heavenly Demon. Isang araw, biglang, narinig ni Chung na may nagtanong kung ang kanyang Plum Blossoms ay namumulaklak, na sinagot niya na hindi pa. Pero nang makita niya ang likod ay walang tao. Sinabi ni Chung, isang araw, ang kanyang sariling plum blossoms ay mamumulaklak, at sila ay mamumulaklak mula sa dulo ng kanyang sword at lalamunan ang buong mundo sa kanilang pabango. Si Chung, na nakatingin sa langit, ay nagsabi sa kanyang nakatatandang kapatid na huwag mag-alala tungkol dito, at sinabing gagawin niya ang kanyang makakaya. Ang tagsibol na naging sanhi ng pamumulaklak ng plum sa bundok Hua ay malapit ng magwakas. Sila ay namumulaklak at nalante ng 2 beses, at ganoon din, lumipas ang oras, tulad ng umaagos na tubig. Isang araw, isang batang lalaki ang nakarating sa Mount Hua sect pagkatapos umakyat sa hagdan nito, at siya ay pagod na pagod. Nagsisimula ng matanto ng bata na ang Mount Hua sect ay naging mas kilala pagkatapos ng komperensya sa pagitan ng Southern Edge at Mount Hua sect 2 taon na ang nakararaan. Iniisip ng bata na ang Mount Hua sect na kilala niya ay hindi ganito kalinis, at umaasa siyang hindi mali ang hatol ng ama. Habang kumakatok siya sa pinto ng sekta, sinabi niyang gusto niyang bisitahin ang sekta at iniisip kung may nanakit sa kanya. Biglang binuksan ng disipulo ng Mount Hua ang pinto at nagtanong kung sino siya, at sinagot ng bata na narito siya upang makipagkita sa pinuno ng Mount Hua sect. Sinabi ng disipulo ng Mount Hua na wala silang inaasahang bisita ngayon, kaya dapat na siyang bumalik bukas. Ngunit ang batang iyon ay nabigla at nagsabi, hindi nakakagulat na walang umaakyat sa bundok. Nag-aalala ang bata na kailangan niyang akyatin muli ang bundok na ito bukas, kaya nagpasya siyang hindi niya hahayaang mangyari ito. Sinabihan ng bata ang disipulo ng Mount Hua sect na maghintay at magtanong kung wala ng ibang paraan, dahil kailangan niyang makipagkita sa sect leader ngayon, kung saan ang sagot ng disipulo ay ngayon ang araw na hindi sila tumatanggap ng sinumang tagalabas, at kung ito ay hindi apurahan, kaya ang bata ay dapat na bumalik bukas. Biglang sinabi ng bata na hindi siya tagalabas at ang pangalan niya ang dahilan kung bakit si Sohin, ang batang lalaki, habang nagpapakita ng simbolo sa likod ng kanyang damit, ay nagsabi na siya ay mula sa Hua Shadow Sect, isang panlabas na sekta na kaanib ng Mount Hua Sect. Sinabi ni Sohin na kailangan niyang makipagkita sa sect leader dahil sa isang emergency, at sinabi niyang alam niya na kasalanan niya ang pag-akyat dito nang hindi alam ang katotohanan na hindi sila tumatanggap ng mga bisita ngayon. Ngunit tinanong niya kung maaari nilang isaalang-alang ang kanyang sitwasyon ng sekta at sabihin sa sect leader na meron isang emergency. Ang alagad ng Mount Hua, nakakagulat na nagtanong kung gayon. Sinasabi niya na siya ay kumakatawan sa isang kaakibat na sekta pagkatapos nilang hayaan na matuwa ang pinuno ng pananalapi na makita siya at sinabi, sa mga kaanib na sekta, ang Hua Shadow Sect ay ang tanging isa na patuloy na nagpadala sa kanila ng kahit kaunting pera para sa huling 30 taon. Sabi ng matanda, si Sohing ay mukhang isang napakatuwid at disenteng lalaki, tulad ng kung ano ang gusto ng isang disipulo ng Hua Shadow Sect. Tinanong ni Sohing kung ano ito at sinabihan si Sohing na malayang magsalita. Sinabi ng matanda na susubukan niyang tumulong sa problema ni Sohing. Ngunit nagtataka si Sohing kung ano ang nangyayari at kung bakit siya ay malugod na tinatanggap. Out of the blue habang tinatanong ng matanda kung kailangan nila ng pera, maaari niya silang ipahiram sa napakababang interes. Ngunit bigla silang pinutol ng sect leader, at naiintindihan ng elder na gusto ng sect leader na manahimik siya. Tinanong ng sect leader si Sohing kung ano ang problema, at sumagot siya na may problema ang Hua Shadow Sect. Kaya ipinadala siya ng kanyang ama upang humingi ng tulong sa Mount Hua Sect. Nang tanungin ng sect leader kung anong klaseng tulong ang tinutukoy niya, kinuha ng bata ang pangalan ni Chung Mayong, na ikinagulat ng lahat ng tao sa silid. Sinabi ni Sohing na nais niyang ibalik ang bayani ng Katimugang Gilid at ang komperensya ng Mount Hua, ang Mount Hua Divine Dragon Daoist,
si Chung Mayong. Gulat na gulat ang lahat. Kaya sabi ng sect leader, imbes na dumiretso sa negosyo, kung paano niya dapat ipaliwanag muna sa kanila ang kanilang sitwasyon. Humingi ng paumanhin si Sohing dahil nasa lahat ng dako ang kanyang isip. Ipinaliwanag ni Sohing na nangyari ang lahat dahil sa isang bagong martial arts academy na kilala bilang Path Academy, na itinatag sa tapat ng Hua Shadow Sect. Sinabi ni Sohing na ang Path Academy ay kaanib sa Wudang Sect, at sa sandaling may tayo ang mga ito, nagsimula silang agresibong hilahin ang mga trainees mula sa mga lugar sa kanilang paligid. Sinabi ni Sohing na kung isasaalang-alang ang katotohanan na ang Hua Shadow Sect ay lubos na kinikilala sa Nanyang, hindi nila iyon pinansin. Gayunpaman, binago nila ang kanilang diskarte at sinimulang puntiryahin ang Hua Shadow Sect. Sohing ang sabi ng kanyang ama, ang Hua Shadow Sect leader, ay sumabog sa kanilang provocation at nagdusa ng malaking pinsala sa kanyang pakikipaglaban sa Path Academy head. Sinabi ni Sohang-se kung doon natapos ang mga bagay, hindi sana siya pupunta para humingi ng tulong sa Mount Hua Sect, ngunit ang Path Academy ay tila nagnanais na itaboy ang Hua Shadow Sect palabas ng Nanyang, kaya naman pumunta siya para humingi sa Mount Hua Sect para sa tulong. Sinabi ni Sohing na narinig ng kanyang ama na ang mga disipulo ng Wudang Sect ay bibisita sa Nanyang, kaya mabilis niya itong pinapunta upang makipagkita sa pinuno ng Mount Hua Sect at humingi ng tulong. Sinabi ng leader ng sekta na ang mga grupong kaanib sa Wudang ay dapat na mga naghahanap ng paraan ng Taoismo. Nagtataka si Sohing kung bakit nila gagawin ang ganoong bagay. Hiniling ni Sohing sa leader ng sect na tulungan sila, dahil kung hindi sila tutulungan ng Mount Hua Sect, kakailanganin nilang ibaba ang kanilang signboard sa ganitong bilis, na pagtanto ng sect leader na hindi nila ito maaaring baliwalain, dahil ang bilang ng mga kaakibat na grupo ay isang ipinapahiwatig ng sekta kung gaano sila kalakas. Sa palagay ng sect leader, ngayong handa na ang Mount Hua Sect na lumabas sa mundo, kailangan nilang simulan ang pagpaparami ng kanilang mga kaakibat na grupo kung gusto nilang mabawi ang kanilang dating kaluwalhatian noong daan-daan na sila. Alam ng sect leader na malapit nang mahati ang ilan sa kanilang mga pangalawang klaseng disipulo sa mga mananatili sa Mount Hua at sa mga lalabas sa mundo at magtatayo ng martial arts academies. Iniisip ng sect leader, kung hindi nila babalewalain ang mga problema ng kanilang kasalukuyang mga kaakibat na grupo, hindi magtitiwala ang mga tao sa pangunahing sect kapag nagbukas ang mga bago, kapag tinanong ng sect leader kung gusto ni Sohing na ibalik si Chung sa kanya. Sumagot si Sohing na tama at ito ang same time na kahilingan ng kanyang ama. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na dapat niyang dalhin ang Mount Hua, Divine Dragon Daoist Chung, ang bayani na tumalo sa lahat ng tao mula sa Southern Edge Sect ng mag-isa sa Mount Hua at Southern Edge Conference 2 taon na ang nakakaraan. Sabi ng leader ng sekta, hindi mali ang ama ni Sohing, at naiintindihan niya ang sitwasyon, ngunit sinabi niya kay Sohing na may iba pa silang dapat pag-usapan sa kanilang sarili. Hiniling ni Sohing kay Sohing na maghintay sa labas habang siya ay lumabas, ang mga matatanda ay agad na may galit, sinabi na kailangan nilang ipadala ang kanilang mga alagad at kagatin ang Wudang Sect. Sinabi rin ni Hayon sa sect leader na hindi nila dapat basta-basta ang bagay na ito, dahil ang Wudang Sect ay hindi kalaban na madaling harapin ng Mount Hua Sect. Gayunpaman, sinabi ni Hayon na bagamat ito ay isang problema sa pagitan ng mga kaakibat na grupo, ang mga naturang usapin ay kilala na umabot sa mga digmaan sa pagitan ng mga sekta noong nakaraan. Samantala, sa kanya ay nagsasabing mayroong dalawang bagay na kailangan nilang isaalang-alang sa ngayon. Ang una ay kung ito ba ang tamang oras para sa Mount Hua Sect na ipagpatuloy ang kanilang mga aktibidad sa labas ng mundo. Sinasabi nito na anuman ang intensyon o iniisip nila, kung ipapadala nila ang kanilang mga disipulo upang harapin ang Wudang Sect, iisipin ng mundo na bumalik na ang Mount Hua Sect. Sinabi ni M na ang pangalawang bagay ay kung ang kanilang mga disipulo ay may kakayahang kunin ang mga disipulo ng Wudang Sect. At sabi ni Hayon, patungkol sa problemang iyon, sa palagay niya ay mas tumpak na ilagay ito ng ganito, kung okay lang na palayain nila si Chung Mayong, ang sect leader, tinanong si Anggam kung ano ang kanyang iniisip, at sumagot siya na sa tingin nila, sila maaaring magpadala kay Chung na ikinagulat ng sect leader. Sabi ni Anggam, kailangan ni Chung Mayong na pumasok sa Jianghu balang araw, kaya walang kabuluhan na ipagpaliban iyon. Sabi ni Anggam, kung may garantiya na madadala nila si Chung dito sa Mount Hua at panatilihin siyang nakatutok sa pagiging Daoist,
tutol siya sa pagpapaalis sa kanya. Pero imposible iyon. Ito ang dahilan kung bakit iminumungkahi ni Anggam na paalisan si Chung upang hayaan siyang maranasan ang malupit na katotohanan ng mundo. Naiintindihan ng sect leader na gusto ni Anggam na magdusa si Chung, at sinabi niya na ito ay isang matalinong sagot sa isang hanggal na tanong. Tinanong ng leader ng sekta kung ano ang ginagawa ngayon ni Chung Mayong, na sinagot ni An-em, nagpunta siya sa hiwalay na pagsasanay kamakailan at hindi pa nakakalabas dito. Sinabi ni Anggam na babalik si Chung, ngunit sinabihan siya ng sect leader na tawagan si Yeonjong. Pagdating doon ni Yeon, sinabi nila kay Yeon na ipapadala si Chung sa malayo pagkatapos niyang makumplito ang kanyang nakahiwalay na pagsasanay. Pero tinanong ni Yeon kung seryoso sila. Ang sect leader ay nagsabi na ang kanilang panauhin mula sa Hua Shadow Sect ay gagabay kay Chung, at dahil sila ay maglalakbay ng magkasabay. Sinabihan ni Sohing si Yeon na pakiusap na ipakilala siya kay Chung mayong pagkaraan ng ilang oras nang dalhin ni Yeon si Sohing kay Chung. Iniisip ni Sohing na hindi ganoon katanda si Yeon, pero iba ang vibes na nakukuha niya mula sa kanya. Pakiramdam ni Sohing ay may napakalaking lawa sa loob ng Yeon, at iniisip kung dahil ba siya sa pangunahing sect. Biglang sinabi ni Yeon kay Sohing na huwag mag-atubiling magsalita kaya. Tanong ni Sohing, anong uri ng tao si Dawas Chung? Dahil walang sino man ang hindi nakakaalam ng pangalan ni Chung, ngunit ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam mula pa sa bundok. Hua at Southern Edge. Conference mula sa 2 taon na ang nakakaraan. Gustong malaman ni Sohing kung anong klaseng tao si Chung. Fohing nagsasabi na. May nagsasabi na si Chung ay isang swordsman na matalas ang vibes, parang blades. Sinasabi ng iba na siya ay isang marangal, malawak na pag-iisip na mandirigma. Nagtanong si Yeon kung bakit sinasabi ng mga tao sa mundo iyon, at nagtataka si Sohing kung narinig niya ito. Sinabi ni Yeon na mas mabilis para kay Sohang na makita si Chung para sa kanyang sarili kaysa sabihin ni Yeon kay Sohing ang tungkol kay Chung pagkaraan ng ilang sandali, kapag narating nila ang lugar kung saan nagsasanay si Chung. Nagulat si Sohang gets. Sinabi ni Yeon kay Sohing, ito ang Plum Blossom Cavern, at ang mga tao ay pumupunta rito upang magsanay ng mapayapa ng walang iba, o upang makakuha ng kaliwanagan. Humanga si Sohing nang makita kung saan nagsasanay si Chung, at sinabi ni Yeon na tatawagan niya si Chung para sa kanya. Si Yeon ay nagsimulang tumawag kay Chung, ngunit hindi siya sumasagot. Sinabi ni Yeon na sa tingin niya ay hindi sila naririnig ni Chung dahil masyado siyang nalulubog sa kanyang pagsasanay, gayunpaman. Iniisip ni Sohing na hindi iyon tamang tawag. At sinabi ni Yeon na sa tingin niya ay nagsasanay ng husto si Chung. Sinabi ni Sohing na hindi nila siya makikilala habang sinusubukan ni Yeon na ilayo si Sohing. Biglang lumabas si Chung, nabasag ang isang bato. Si Sohing ay namangha nang makita ang anino ng sumisikat na bituin ng susunod na henerasyon, ang Mount Hua Divine Dragon, na lumalabas mula sa alikabok. At sinabi ni Chung na halos mamatay siya habang kumakain ng 1 toneladang bola ng butil. Sinabi ni Chung kung kaya't ayaw niyang pumasok sa hiwalay na pagsasanay, at babaguhin niya ang kanyang apelyido kung gagawin niya ito muli habang ang alikabok ay tumira. At nakita ni Sohing ang mukha ni Chung. Nagtataka si Sohing kung sino ang lalaking ito, dahil sa palagay niya ay hindi ito ang Mount Hua Divine Dragon, ngunit sa tingin niya ay may kakaiba sa kanya maliban sa kanyang bastos na ugali. Sa palagay ni Sohang, ang pagkakatugma sa pagitan ng balanseng kalamnan ng katawan ng batang ito at ng kanyang mukha ay nagpapagwapo sa kanya. Biglang nagtanong si Chung kung ito na ba ang araw, kung saan sinagot ni Yeon, hindi iyon, at may mga 3 araw na lang sa pagtatapos ng kanyang nakahiwalay na pagsasanay. Nang tanungin ni Chung kung bakit nandito si Yeon, sumagot si Yeon na hinahanap siya ng sect leader. Iniisip ni Chung na ang sect leader ay naawa sa kanya, kaya ipinadala niya si Yeon para ilabas siya sa nakahiwalay na pagsasanay. Pero sabi ni Chung, hindi yon. At may nangyari. Tinanong ni Chung kung ano ito, at nang tanungin niya kung sino ang batang kasama ni Yeon, sumagot si Yeon, ang batang ito ay kung bakit Sohin mula sa Hua Shadow Sect. Masaya si Chung na makita siya dahil naalala niyang isa ito sa mga panlabas na sekta ng Mount Hua saang nakaraan. Akala ni Chung ay nagsara na silang lahat, pero kung iisipin na may nakaligtas pa, natutuwa siya kapag tinanong ni Yeon kung kilala sila ni Chung. Itinanggi ito ni Chung at tinanong kung paano niya sila makikilala. Sinabi ni Yeon na dapat silang pumunta at makinig sa mga detalye mula sa sect leader,
kung saan sinagot ni Chung na dapat silang pumunta at sinabing, kung hindi sila maabutin, pupunta siya doon ng mag-isa.